Good day mga dudes! Nandito na naman tayo sa aking channel for this video. Maikli lang sana din ulit ito. Kung hindi ako magdadaldal, gawin nating maikli. Anong gagawin nating video ngayon is review. So magre-review tayo ng item. Kung natatandaan nyo, meron akong unang ni-review na item is ito yung Warsan CP36 na ilaw. Ayan. Oh, ganda nito. Dami na rin bumili nito sa link ko kaya maganda siya. Ganda siya talaga. Tsaka anyway, may pahabol nga pala ako dito. Meron kasi nagtanong kung ilang oras ang inabot ito. Hindi ko siya nasagot. Tsaka hindi ko rin na-include to dun sa una kong review. Kasi na-excite ako sa pag-review nito noon eh. Hindi ko na-stress test eh, yung na-open siya. So, fully charged tapos naka yung unang pindot lang. Yan, yung pinakamahina. Umabot siya ng 19 hours. 19 hours ang inabot. Tsaka yon, kung medyo interested kayo, ilalagay ko na lang sa description din yung link nitong tong CP36 na itong una ko ni-review. Kung ngayon pa lang nagustuhan niyo na, ilalagay ko na rin sa description yung link kung saan ko to nabili. Anyway, ito yung susunod natin na i-review. Ito naman is another Warsan product. Ayan. Actually, sabay kong binili itong dalawang to eh. Kaso, ito naman, tinesting ko na muna talaga. So, ayan, ganda, diba? Another Warsan product, ayan, Warsan. Ang model nito is LT300 model na Warsan. So, ang purpose ito para sa akin is siya, pang ilaw ko sa tent or paghabang kumakain dining. Ayan, kasi medyo siya social, di ba? Parang Tsaka pwede mo siyang sabit. Ayan. So, anyway, dun muna sa description nito kasi syempre, meron silang description, meron din tayong actual testing. Sa description ng itong item na to, itong Warsan LT300, ang material niya is plastic ABS. So, okay, naririnig naman natin lagi yung ABS na yan, matibay ang niyan. Tapos sa description niya, ang kanyang liwanag is 1000 lumens. Tingin ko yung 1000 lumens doon is ito. Ito, yan. Kasi meron siyang 3 modes eh. Tapos ang ang battery capacity niya is 2800 milliamperes. At ang kanyang description na oras na tinatagal is up to 48 hours. Wow, medyo matagal 'yon, 2 araw Ito ba talaga 2 araw? So anyway, ayan, kung makikita ninyo, napakaganda, nakatayo lang na ganyan. Ayan. Ang charging niya is ito. Naka USB-C, ayan, Type-C na charging. Tapos meron siyang indicator diyan, merong LED na indicator diyan. Pagka nagbi-blink siya, charging, tapos meron siyang So ngayon naka 3 dots. So yung level ng niya is nasa 75%. Pagka na full charge siya, mawawala yung blink ng LED na yan. Mabilis lang din naman din siyang i-charge. Kasi sumusunod yata to sa fast charging eh. Tapos nga rin pala to. Kung nakikita ko yung saksakan ng USB na malaki, is pwede rin siyang gamitin daw na power bank. Sa ganung kaliit power bank pa ba? Wag na siguro sa ilaw na lang siya. So tapos din naman sa ilaw niya, pero tingnan muna natin to. Ayan, meron siya dito parang ring na metallic ring. Ito nga pala is magnet at siya ay dumidikit sa syempre magnet, metallic. Ayan. Kaso hindi ganun hindi ganun kalakas yung niya, yung dikit. Kasi sinabit ko sa pinto ng ref, pagka bukas ko, nalaglag din siya. So parang lang, parang display lang to, yung magnet na to. Hindi katulad nung isa, meron ako isa pang item dito eh. Ito lakas ng magnet nito. Ayan yung dito. Tapos meron din siya magnet dito. Ito kasi ginagamit ko to sa sa sasakyan. Pagka meron akong kukumpinahin sa hood or sa ilalim ng naplatan ako sa ilalim ng gulong, gusto ko ng ilaw. Gaganon ko lang sa sa tawag dito, sa fender. Na didikit na siya. Actually nung nagda-drive ako ng truck pa, naiiwan ko to sa likod ng ng truck, nakadikit doon sa likod. Kasi doon sa may likod ng truck, doon sa may fifth wheel, nandoon yung yung sa transmission part ng truck. Nagme-mekaniko kami doon ng gabi, naiiwan ko yan doon. Naibiyahe yung truck, nakabalik, nakauwi pa to. Nakauwi pa to. Pero anyway, sa susunod, meron din ganito si Warsan bala kong bumili kasi hindi Warsan tong brand na to bibili ko ng ganito na Warsan. I-review natin sa susunod pag Pero yun. Maganda yung ganung klase. So balik tayo rito. Ayan, so buksan ko na. Ito yung button niya ng pangbukas. So meron siyang ditong 3 modes. Ayan. Pag unang pindot mo is yung flashlight. Pangalawang pindot
is ito ng ano, yung pinaka main lamp na niya. Ayan. Tapos, pag pinindot mo pa uli, ayan, SOS na yung red naman na LED. Kung magandang purpose pag merong, kunyari, nasiraan ka, o patong mo lang na ganyan, pwedeng nakatayong ganyan, pwedeng nakaganyan, o, di ba? Nakaganyan siya sa kalsada. Ganyan. Tapos, may sabitan siya dito, kasi nga, kaya ko to binili, nagustuhan ko to. Gusto ko isabit sa loob ng tent ko, baga siya yung ilaw sa loob ng tent ko. Ayan. Tapos, itong ano niya, sabitan niya, hindi siya basta-basta mababali. Kasi nga, rubber. Ayan, di ba? So, yun. Tapos, meron pa pala siyang another mode, is yun namang dimming effect na mode. So, dito pa rin sa pindutan na to, ayan. Pagka pindot mo, ayan, kunyari flashlight, didiinan ko, long press ko siya, ayan, magdidim siya. Ayan. Pag nag-blink, ibig sabihin, yun na yung pinaka-minimum na dim niya. Tapos yan, lumiliwanag ulit, ayan, so babalik ulit. Meron din siyang ganung ano dito sa main lamp niya. Ayan, magdidim yan. Okay. Tapos baba, liliwanag na uli. Ang may dimming lang is dito sa flashlight and do sa main lamp niya. Ayan. So ayun. Okay, maganda siya, 'di ba? Goods na goods. Pero yun sa ano niya, do sa nung in-stress test ko to, full charge ko siya. Tapos after ko i-full charge, in-on ko siya sa kanyang main lamp, ito. Tapos ang kanyang ilaw ay umabot lamang ng from 48 hours na nakalagay sa kanilang description is umabot lang siya ng 9 hours. 9 hours. Siguro yung 48 hours nila nakadim. Nakadim nung tinesting nila. Which is pwede rin naman, no? Ayan, no? Mali ko, hindi ko rin sigurado, baka mamaya may nakalagay na malit na asterisk doon. Tested on dim. Kaya siguro umabot ng 48 hours. Pero, dito, sa ganitong mode yan, sa regular lamp mode, is inabot lang siya ng 9 hours. From 48 hours, 9 hours lang ang inabot. Okay pa rin ba? Sa tingin nyo? Ako para sa akin, okay lang. Actually, ano nung sinabi nila doon sa description na 48 hours, na hindi ko pa to binibili, alam ko na kagad na ako, di abot ng 48 hours yan. Baka ito, may chance pa to. Kasi ito, kahit pa paano, pwede maglalagay ito ng mas malaking battery kahit compact size siya. Ito kasi wala namang paglalagyan ng battery dito kundi ito lang. Syempre yung mechanism niyan, yung PCB niyan nandito pa. Baka nga mamaya iisa lang battery na nasa loob nito eh. Kaya sabi ko sa sarili ko, hindi aabot ng 48 hours to. Kaya nung binili ko to, tanggap ko na hindi aabot ng 48 hours to. At nung tinesting ko nga, kasi ngayon tinesting ko na, stress test ko na dahil nga dito sa una ko review, may nagtanong kung gaano katagal ang inaabot. Ito kasi inabot nga ng mga 19 hours. Ito, ay inabot lang ng 9 hours. Kasi okay naman din. Kasi 'di ba, ang gawain ko kasi dito, para nga lang sa loob ng tent. Pag nagka-camping ka naman, papasok ka lang naman sa loob ng tent pag matutulog. Tapos syempre, pag matutulog ka, kung sanay ka ng madilim, ako na katulad ko, sanay ako na gusto ko nakapatay ang ilaw pag natutulog. Gusto ko nakapatay ito. Ay nakasabit lang siya doon. So, ang purpose din niya, kunyari, habang natutulog ka, nagising ka sa madaling araw at nag-call of nature, meron siyang, kukunin mo lang doon sa hook ng tent mo, ayan. Lakad-lakad ka na kasi may mga campsite na bare, walang ilaw. Ito, at least safety ka. Tapos may hawak ka pa ang pamalo. Pukin mo kasi nang makasalubong mo. Tapos, kunyari, matapilok ka doon sa medyo malayo yung pinagwiwian mo sa campsite, matapilok ka. Magganyan ka na doon sa damuhan. Tulong. Ganun yung purpose nito. Kaya, yun. Maganda para sa akin. Yan. Diba? Ilang beses ko nang pinagbubuka-buka, oh. Hindi lumuluwag, oh. Tsaka tested ko na to. Dinala ko nga pala to sa yung sa Mindoro ride ko. Lang siya doon. Nakasabit sa likod ng tuktok ko. Dangling. Gumaganon-ganon lang siya doon. Yan. Tsaka, kung yun nga lang naman ang purpose nito, yung sa 9 hours niyan, okay na. Tsaka nagamit ko lang to sa loob ng tent. Papatayin mo rin naman. Pagka kumakain, kung gusto mong medyo maliwanag yung dining table, idagdag mo siya sa ilaw ng dining table nyo sa camping. Parang kayo niyan, candlelight dinner pero LED. So, yun. Overall, maganda sa akin to kahit na medyo deceiving yung kanyang description sa niya. Baka nga hindi ko na rin sasabihin na pinasisinungalingan ko yung gumawa nito. Kasi baka nga naman nung tinesting nila yung 48 hours baka nakadim.
Naka-dim siya. So anyway, isa pa sa mga iaano ko rito sa item na to is ito kasing isa, tong CP36, nakita ko to sa website ng Warsan. Listed naman siya. Listed. Tapos ang nagbenta nito, tsaka yung seller nito at ang seller nito is sa isa ko lang pinagbilhan. At yun nga, sabay kong binili tong dalawang to eh. Pero itong isa is hindi siya kahit na anong hanap ko, ewan ko baka meron sa inyo makakita. Kung medyo may tiyaga kayo. Kasi actually ito chinaga ako. Nung una hindi ko ito makita doon sa website eh. Kasi ang dami nilang nakalistang ilaw. Hindi ko rin ito makita dati doon sa website ng Warsan eh. Pero nung nakita ko na, sabi ko, okay nga. Ano siya talaga? Model siya talaga ng Warsan. Pero ito talaga, never ko talaga ito nakita. Eh, kung mayroong nakakita, i-comment nyo na lang din sa dito sa video ko. Nakakita nyo na ito is talaga nakita nyo sa Warsan na website. Bakit ko ino-open yung ganung topic na kailangan ko makita yung item nila sa website para malaman ko na itong item na to is talagang legit na item ng Warsan na talagang binebenta nila. Kasi dati kung nung times na lagi ako nag-hike, merong diyan yung mga nagkalat na nagbebenta ng mga bag ng North Face. Yan, yung mga North Face kuno na sinasabi nila na original daw 'yon. Pero pag chinek mo yung model nila sa legit na website ng North Face, hindi mo naman makikita yung model ng bag na binebenta nila. Eh, syempre, alam na natin yun. Gano'n na. Tsaka, tinesting ko rin yun dati. Kasi mura lang naman eh. Sige, testingin natin. Isang akit lang ng Baguio, warak. Warak yung North Face. So, ito, nung hindi ko siya makita sa website ng Warsan, naghanap pa rin ako. Sinubukan kong hanapin yung model nito online, yung LT300. May lumabas. May lumabas na ganito. Tapos, walang brand. Actually, una kong nakita yung OEM nito sa ibang shopping platform sa Temu. Kaya sabi ko, bakit merong kamukhang-kamukha nito na walang brand? Kaya inisip ko, baka mamaya, peke ito. Pero tingin ko, kaya lang siguro hindi rin nila nilagay ito sa website nila kasi baka totally hindi nila nakuha yung rights for this model. Kasi yung mga nagbebenta naman ng mga products, yung mga end products na yan, usually ang manufacturer niyan, kadalasan nasa China lang din. Tapos ang ginagawa niyan is binibili nila yung kabuuang rights sa isang model ng isang manufacturer. Kaya malalagay nila yung brand nila. Tingin ko, hindi nila totally nabili yung model na itong LT300 model. Kaya, meron naglipa na ganito na walang brand. Pero syempre, since yung naglipa na ganito na walang brand, mas mura siya kumpara dito. Pero konti lang naman din ang difference. Tsaka yun na nga, kaya nga siguro wala to sa website nila kasi hindi nila totally maako na kanila to. Dahil baka nga, hindi nila nabili yung buong kabuuang rights nito. Pero ewan ko, kung may nakikinig na kung nakachamba man ako na mayroong taga-Warsan na nanonood sa akin regarding this item, kahit Chinese kayo, itatranslate ko na lang sa Google kung ano masasabi niyo sa product niyo na to, bakit wala to sa website ninyo or hindi ko lang talaga nakita or baka peke ito. Pero kung peke ito, bakit yung legit na seller nito at ito, iisa lang. Yun. Pero anyway, kahit sabihin natin gano'n, okay pa rin sa akin to kasi aminin natin, may OEM talaga na maganda. Maganda. At saka karamihan ng mga branded, OEM din naman din talaga. Alam niyo yung sumikat dati na na yung headset, yung anong tawag dito? Yung pangalan ng DJ na headset dati, nakalimutan ko na. Kung matandaan ko, lagi ko na sa screen. Karamihan ng ng headset nun, puro tawag dito, puro galing lang sa China, tapos binibili lang nila yung rights dun sa OEM product nun para malagay nila yung brand nila dun sa specific headset na model. So ganon. So walang masama na bumili ng OEM. Ako nga pag kami nakikita kong item na binebenta online, pinapakita sa Shopee, sa Facebook, sa mga social medias, tinatry kong alamin kung ano yung model nung product. Kasi yung model, yun yung original and manufacturer model. Na baka mamaya, pwede kang makabili ng mas mura kung hindi rebranded yung nabili mo. So, kadalasan akong ginagawa yan sa mga parts ng sasakyan, motor, ganyan. Kasi, like ng sample, bili ka ng brake pad na branded ng Honda.
Pero yung namang OEM ng Honda, sabihin natin Nissin, bili ka sa mismong Nissin, basta alam mo yung part na yon, part number, mas mura dun sa OEM ang ano, kaysa doon sa rebranded ng Honda na ano, which is genuine din naman, genuine kasi kinukuha lang din naman ni Honda yan sa specific na OEM, nire-rebrand lang nila tapos binebenta nila ng mas mahal. Ganon. So, yon mga dudes, may ang ano, ang haba na tsaka ang layo na rito sa ano na to. Kasi gusto ko lang ipaliwanag na ano, Ims, yung item mo ikaw mismo tagilid ka na diyan ano, hindi nga pasok doon sa description bakit mo pa pinopromote. Yun lang din ang paliwanag ko. OEM. OEM. Tsaka ano hindi sa dami ng modes nito, baka hindi natin alam kung ano yung tinesting nila kung bakit sila nakaabot ng 48 hours. Tsaka ano, mangyayari talaga na pag ako nag-review is ganito. Yung hindi ko totally palilibutan ng bulaklak yung item kasi hindi naman ako ano niyan hindi ako sponsored. Yung mga item na to pinagbibili ko sa aking pera. Sa aking kinikita na actually wala akong kita sa sa YouTube kasi wala pa namang 1,000 subscribers ang sa akin Tapos ang kumikita ako sa affiliates kaya kayo yung yung mga description box niya nilalagay ko diyan. Kung nagustuhan niyo yung review ko, yung mga items na pinapakita ko, gusto niyo rin ng katulad ng mga binibili ko, i-click niyo lang yung link sa description or minsan nilalagay ko na sa comment section ng aking channel yung link ng items kung saan to mabibili. Hindi naman madadagdagan yung mga gastos niyo. Kung yung link na yung link na nalagay ko sa description ang i-click niyo sa pagbili ng mga item na to. So, yun. Yun. Tsaka makakatulong, makakabili pa tayo ng item na pwede nating review na ako muna yung magsasakripisyo na gagamitin ko kung papasa ba sa akin. Kasi kung hindi papasa, sasabihin ko talaga sa inyo. Katulad nito, palpak, hindi ba 48 hours, 9 hours lang naman talaga inabot. Ganun talaga. At least, sakripisyo muna ako. Pagka gusto ko, or kahit hindi ko rin gusto, i-ano ko rito. Kasi sayang naman binili ko. I-ano natin dito para at least kung pangit din yung item, maiwasan ninyo. So, yun na, ang haba na sinasabi ko. So, ang importante lang din dyan, at nagpapasalamat din ako. Kasi meron na talagang doon sa mga description ng videos ko. Marami dyan magtatanong, Sir, saan mo nabili, saan mo nabili? Lagi po, na nasa description, yung mga item na ginagamit ko sa aking mga videos. At maganda po at nagbibigay na rin ako ng maraming salamat do sa mga nag-click doon. Wala naman nadagdag do sa presyo ng item na yun na nilagay ko na link kasi hindi naman nga katulad doon sa kabilang platform na pag pinindot mo yung yellow box hindi siya yung seller. May patong. Dito sa platform na ginagamit ko wala po. Kaya yun. Kung magkano yung binili ko rito, gano'n din yung mabibili. Yun, doon sa Tsaka rin yan kasi nag-check din ako ng mga seller sa online kung sino yung legit, kung sino yung maraming reviews, magagandang reviews. Minsan nga pag meron ng at least na 10-star reviews na mababa, hindi ko na yan sinasuggest na bilhan. So naghahanap ako ng ibang seller. Tapos kahit meron ako ng item, tinatry ko pa rin bilhin yung item para pagka binigay ko yung link sa inyo, naman, legit naman siya. Kaya yun din yung isa sa mga ginagawa ko pagka bibigay ako ng link. Nagkakandak muna ako ng legit check. So, bumibili talaga ako doon sa seller, tapos tsaka ako Tapos, meron din ako mga seller dyan na pina-follow ko, tinatandaan ko na sila yung binilhan ko, tsaka marami talagang magagandang reviews. Tapos sabihin mo maraming magandang reviews, tapos merong kakaunting 1 star, chinecheck ko kung ano yung dahilan kung bakit 1 star. Kasi meron namang iba dyan kaya na 1 star dahil mabagal si courier o kaya merong defect yung product. Minsan naman ang defect dahil din sa sa transportation So walang problema si seller. Kaya mare-recommend ko si seller. Yung seller na yun yung link ngayon na nandito sa mga videos na ginagawa ko. So, yun. Kung sa link ko kayo bibili, ngayon pa lang sasabi na ako ng thank you kasi meron namang talaga bumibili, may pumapasok na rin sa akin na porsyento sa mga items na pinifeature ko sa videos ko. Salamat po sa inyo. Saka yun, ang haba na nasabi ko kasi parang introductory to sa mga sa mga review ko. Introductory video.
So, yun na nga, kung nagustuhan ninyo yung item na to, ayan, iiwan ko yung link. At sana po diyan kayo bumili sa link na yan, iiwan ko sa description at ipipin ko na, pagka minsan yung nagtatanong pa rin na saan nyo po nabili sir, pinipin ko na dun sa mismong comment section para madaling makita. Ayan. So, kung nagustuhan ninyo, bilhin po ninyo to under my link. Tapos, nagustuhan nyo yung video ko, mag-iwan po kayo ng like. Kung meron pa kayong extra katanungan, pwede po kayo magtanong. Iwan kayo ng tanong sa comment section natin. At kung ngayon lang po kayo nakapasok sa aking channel, kahit po bibihira ako ng gumagawa ngayon ng videos ko, is welcome ko po kayo sa aking channel. Salamat po sa panonood. At ang pinakamaganda po para swertehin po tayong lahat is mag-subscribe po kayo sa channel ko. Makakatulong po sa akin yan ng marami. Kasi konting-konti na lang po. At si YouTube nga pala, binati ako ng happy birthday dito sa aking channel. Happy birthday daw sa aking channel dahil naka 1 year na itong aking channel. Pero hindi pa rin ako nakaka 1,000 subscriber. Kaya, ayun, kung nagustuhan nyo itong video, pinakamaganda po para swertehin po tayo lahat is mag-subscribe na po kayo sa aking channel. Bibihira naman din naman po ako masyadong gumawa ng video ngayon. Tsaka okay lang, kahit huwag nyo i-click yung bell button. Basta pag naalala ninyo, basta pag pumasok sa screen ninyo itong channel ko at nagustuhan nyo yung video, i-click nyo, panoorin nyo. Wala pang problema yun sa akin. Nagpapasalamat pa rin po ako sa mga manonood. Really appreciated po ako sa mga nagsasubscribe, nagla-like at nag-iwan ng comments at basta may mga katanungan kayo dyan, inuugali ko po talaga na sagutin yung mga tanong nyo. And siguro gagawin ko na rin na sa mga medyo tawag dito, medyo complicated na tanong na nangangailangan ng complicated na sagot. Siguro gagawa na lang din ako ng short answer do sa mga tanong ninyo para magkaroon tayo ng question and answer portion. Sa mga sa mga subscriber ko na, pasensya na ako kung medyo medyo maano tayo sa video ngayon, medyo kakaunti kasi nagpapahinga-pahinga din. Tsaka yun nga, maraming ginagawa kasi tayo house husband. See you sa susunod po natin na video.